For me po as a student po ng strand na ICT, ang nakikita ko pong number one problem po namin is yung bukod po sa lack of facilities, syempre yung mga kagamitan po and materials na ginagamit po namin when it comes to our laboratory po. And for me po, yung program po na ito, makakatulong po ito para mas malinang po yung kakayahan namin bilang students. Masaya po, napakasaya po syempre. And kasi 'di ba, ang school po is our second home and dito po tayo nililinang para po sa panibagong mundo po na tatahakin natin. And katulad nga po ng sinabi ng ating pambansang bayani, kabataan po ang pag-asa ng bayan. So by having that program po, mas ma-maximize pa po yung kakayahan namin bilang estudyante para po sa mga field na tatahakin po namin. Isang mapagpalang araw po sa ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa ating DepEd Secretary Sani Angara. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong kakayahan at sa inyong programa na inilatag para sa aming mga learners and students and even the teachers po. Dahil po sa oportunidad po na ito, mabibigyan pa po kami ng oportunidad at chance po para mas may pakita po namin kung ano po yung kakayahan namin. Mama-maximize pa po yung learnings po namin as a student because school po is our second home. Matutulungan po tayo nito sa lahat ng bagay and ma-achieve po kung ano po ba yung pinaka-goal natin para sa mas magandang edukasyon. Sa aming paaralan, kasalukuyan ay nahati yung aming grade level sa dalawang building. Ang grade 7 and 10 ay nasa MAPA Annex at ang grade 8 and grade 9 naman ay nasa Recto Annex dahil kasalukuyang ginagawa yung aming main building for 2 consecutive school years na sa kasalukuyan. So kaya nung nalaman namin na mayroong ganitong programa ang ating pamahalaan sa pangunguna ni President Marcos and ni DepEd Secretary Sani Angara ay lubusan kaming natutuwa dahil marahil ito ay magsisilbing malaking hakbang para sa ating pamahalaan, sa ating bansa na maitaguyod yung dekalidad na edukasyon para sa ating mga kabataang mag-aaral. So ako bilang guro po ay naniniwala na walang batang matututo sa isang magulong classroom, sa isang hindi maayos na paaralan dahil isa sa mga mahalagang requirement para matuto yung mga students natin at ma-deliver yung quality education ay yung conducive classroom. So sa tulong nitong ang pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan, bagong buildings para sa ating mga students, hopefully ay ma-address natin yung ating learning crisis umiiral sa ating bansa sa kasalukuyan. Kay President Bongbong Marcos at sa ating DepEd Secretary Sani Angara, isang masasalamat po ang naisipahatid ng mga guro sa ating bansa dahil sa napakagandang programa na ipapatupad po ng ating pamahalaan. Hopefully po ay makasama namin at mapakinabangan namin itong building na ito at isang patunay itong programa na ito na hindi kami nakakalimutan ng ating pamahalaan at kasama natin ang pamahalaan, ang gobyerno para matugunan yung mga educational problems na kinakaharap naming mga guro sa loob ng paaralan. Thank you so much po. Today, this afternoon, we are formalizing the partnership between the DepEd and our city local government units to accelerate the construction, rehabilitation, and repair of classrooms, thereby building a stronger foundation for the education of Filipinos and to assure the betterment of the future of our children and in that way, the future of our country. We cannot wait for decades, years, to give every student a safe and conducive classroom for effective learning. Kapag kulang ang classroom, masikip ang klase, nahahati sa ilang shift ang pasok ng mga estudyante, mas nahihirapang matuto ang mga mag-aaral, mas nabibigat ang magturo ang mga guro, at mas nangangamba ang mga magulang. Sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ninyo ngayon, binibigyan natin ng mas malaking papel ang mga lungsod ng bansa. Sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, mahigit 85 bilyong piso ang inilaan natin sa basic educational facilities.
Sa unang tranche ng programang ito, mayroon ng 9.6 billion pesos ang nakaprograma para sa pagpapatayo ng higit kumulang 4,000 silid-aralan. Bukod pa riyan, sa pamamagitan ng kasunduang ito, makakapaggawa tayo ng karagdagang 1,700 na silid-aralan na tinatayang naghahalaga ng 5.96 billion pesos. At pinalakas din natin ang PPP para sa school infrastructure upang mas mabilis pa ang pagtatayo ng bagong classroom. Hindi nagtatapos sa pagtatayo ng classroom ang ating tungkulin. Kailangan din nating ihanda ang ating kabataan sa makabagong mundo. Parati kong sinasabi na ang edukasyon ang pundasyon ng manlad at matatag na bansa. Subalit ang pundasyong ito ay hindi kayang itayo ng isang sektor lamang. Tiyakin natin, hindi maantala ang mga proyekto. Tiyakin natin, di kalidad ang ating maputatayo na silid-aralan. Tiyakin din natin na ang bawat sentimo na pinaghirapan ng ating mga kababayan ay gagamitin sa tama. Dahil hindi lamang tayo nagtatayo ng silid-aralan. Nagtatayo tayo ng isang matibay na kinabukasan para sa ating kabataan at para sa ating minamahal na Pilipinas. Because every classroom we build gives our children a better future. Ito po ang binubuo para sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Ang sitwasyon ngayon doon sa lugar namin doon sa Tanhay City is kulang talaga yung mga classrooms ng public schools doon sa Tanhay, especially the schools coming from the hinterland barangay. So dito po, nagpapasalamat kami sa ating mahal na Pangulo pagbigay niya ng kahalagahan sa ating mga young learners at ating mga guro. Basta may support galing from the national government, maibigay natin talaga yung mga kailangan natin sa mga bata at sa mga guro. Our administration, local government unit of Tanhay, we would like to extend our heartfelt gratitude to the administration of President Ferdinand Marcos Jr. and especially our secretary from the Department of Education. Ang sabi talaga ni Pangulong Bongbong na i-involve talaga natin yung mga local chief executives, di lang mga mayor, pati governor, at lahat ng pwedeng gumawa, pati non-governmental organization, sabi niya, isama na natin basta may kakayahan para maibsan na talaga, ma-solve na talaga yung classroom deficit natin dahil over 150,000, so napakarami at nakikita niya na kapag traditional lang, masyadong hindi tayo nag-iisip outside the box, hindi natin ma-resolve yung problema. Well, actually, we're giving the mayors and the governors the choice. Sila rin ang pipili dahil sila yung nasa baba, sila yung may alam ano yung pinaka-masikip na eskwela, ano yung pinaka-seryosong mga kakulangan. So, in-involve natin sila sa decision making. So, ito yung unang beses na involved sila sa decision making. Ito rin ang unang beses na magbababa ng pondo ang national government sa mga local governments. Yun, sa monitoring, importante yung monitoring ng DepEd. Tsaka merong commitment ang mga local governments na sila itutupad dun sa minimum standards natin. Well, sa ating mga kababayan, huwag kayong maglala dahil si Pangulong Bongbong ay nasa taas nitong problema at inatasan po kami sa DepEd na kausapin lahat ng pwedeng kausapin na local government officials na may kakayahan na magtayo ng classroom at hindi tulad na dati na isa o dalawang ahensya lang ng gobyerno ang gumagawa ng classroom. Ngayon lahat, so makakatiyak kayo na maumpisa na ho natin na resolbahin itong napakatagal na nating naging problema sa classrooms.